Subalit tandaan, mahal kong mga kapatid, mayroong dakilang marching order ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ang marching order na yan ay hindi nagbabago mula noong binitiwan ng Panginoon ang farewell speech bago umakyat sa langit. Ano po yun? Ang sabi doon, ibinigay sa akin ang kapangyarihan mula sa langit hanggang sa lupa. Kumain kayo sa buong sanlibutan. It's not only in Puerto Princesa City. Kaya ang gawain natin ay worldwide. Tama? Kumain kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang Ebanghelyo ng tinapay. That's the first order. Go. Hindi stay. Go. At ang pangalawa, mga kapatid, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. That's the second order, mga kapatid. That is the marching order of God. At dahil dito, inaatasan ng bawat isang mga kapatid na tayo ay humayo at magturo sa lahat ng kinabang. That's the second order. And the third order, matapos maturuan ang ating mga kababayan, ay atin silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tama? At matapos kong mabautismuhan ang pangapat na marching order, ay turuan ninyo silang sumunod. Sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. That's why the Seventh-day Church are great followers of Jesus Christ. Amen? Tagasunod po tayo. Hindi tulad ng Israelita, may kanya-kanyang decision sila. Tayo dapat sumunod sa marching order ng ating Panginoon Diyos. At ang panghuli ay ang pangako. Ano ang pangako ng Panginoon? I will be with you wherever you go. Hindi ba napakaganda ang flow at arrangement na binitiwan ng marching order ng Diyos? Ito ang tinatawag ng The Great Commission. Pakatandaan mo natin, mga kapatid, malaki ang pagkakaiba ng Great Commission and Gospel. Lagi natin nababanggit ang Gospel, nababanggit natin ang Great Commission, pero hindi natin alam ang pagkakaiba. Ang Gospel po, mga kapatid, ito yung good news. Ito yung marching order ng ating humayo kayo. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung ating babasahin, ay napakalinaw po dito. Mayroon tayong mission na dapat nating ipalaganap ang Ebanghelyo na mayroong isang Panginoong Hesus na nabayubay sa cross dahil sa ating kasalanan. At siya po ay handang mamatay para sa inyo. At pagkatapos na siya ay mamatay, siya ay muling nabuhay at naroon sa langit, babalik upang bigyan tayo ng kaligtasan. That is the gospel. Ano naman ang commission? The Great Commission is Matthew 18. Matthew 28 verse 18 up to 20. Yun po ang tinatawag natin Great Commission. Marching order ng ating Panginoon. Pero ang gospel ay nariyan. It is written in the Bible. Kaya sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:3, for I delivered unto you first of all that which I also received. Ano yung inihayag ni Apostol Pablo? Yung tinanggap din niya. Ito yung gospel. Which I also received. How that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. That is the gospel. Ang gospel po ang tinatawag ay good news. Ito yung ating dinadala. Tinanggap natin, ibabahagi natin. What you have received, you will share. That is the gospel. And everyone has the right, has the obligation, has the marching order. Alam niyo mga kapatid, marami na mga kapatid ang nagkakamali na isipin nila na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay sa mga pastor lamang sapagkat sila ay silduhan. Dapat ito isa sa mga may silduhan, mga teacher, sa mga pastor. Pero sinabi ni Mrs. Ellen G. White mismo sa Acts of the Apostle, it is a fatal mistake to suppose that soul winning is only for the minister. Sa Tagalog po, isang napakalaking pagkakamali na
ipalagay na ang paghahikayat ng kaluluwa, pag-share ng sa mga pastor lang. So para hindi tayo magkaroon ng pagkakamaling nakakamatay, huwag mong isipin kami lamang ng mga pastor ang may tungkulin na ibahagi ang Ebanghelyo. Noong 2010, ako po'y nag-retire as a pastor dito sa Palawan ng Division. That is 2010. Noong 2011, tinawagan ko kami para maging pastor sa Goldfield Mission sa Abu Dhabi. Dumating po ako doon, isang church, ang Abu Dhabi, a Seventh-day Adventist Church, Abu Dhabi. Itong church na ito, mga kapatid, ay hindi lumalago masyado, gawa nga ng bawal ang mga harap. Dito sa atin may freedom. Pwede tayo mamarkal, hindi tayo. Pero noon, bawal po. Lalo tingin kong public crusade o public evangelism, bawal. So nag-isip ako ng paraan kung paano dumami ang mga kapatid sa Abu Dhabi. At dumami rin ang churches doon. Sa loob ng ilang taon, mga kaibigan, na ako po, mga kapatid, na ako po ay nasa doon, naging 4 ang church. Nandiyan ang Abu Dhabi, Seventh-day Adventist International Church sa Abu Dhabi. Dati hindi International Church, pero sa dami na kabinyagan namin, ay naging International Church. Sapagkat dami ng iba't ibang lahi ang napabautismo. Naidagdag ang isang church doon sa Musapa na puro itim. Dahil nag-attend ng crusade namin, si Pastor Howard Pegaw ang naging speaker at nangingitim at namumuti ang audience namin noong nagpo-crusade si Pastor Pegaw. Ang napabinyagan ay 41, kaming dalawang nagbinyag. At nagbinyagan kami sa Evangelical Church. Doon, may building lang, hindi church talaga. Doon kami nagbinyag sapagkat may pulpit doon at mayroong baptist. Kaya, matapos na dumami ang members, amin pong ipinanukala. Ito yung all nation na po ito, hindi na Pilipino. Dati Filipino church, pero ngayon all nation, international church. Binigyan namin ng kalayaan itong mga negro na magsarili. At aming inasahin ng ibang elders na siyang mga siwa doon at mag-train sa mga negro. Bandang huli, napakabilis ang pagdami nitong mga negro, itong makikim. Mga Muslim po ito. Mga Pakistani, mga Indiano, ibang mga. Kaya naging church na naman sila doon. At doon na naman sa LA Church, nagtayo kami ng church. Nagkaroon din kami ng pagpupulong doon. At may isa pa. So naging 4. Praise the Lord! Kami dumating doon ang 2011, umuwi kami dito 2017. Ilang taon po yun? Hindi ko mabagay ko ilang taon. Doon na isagawa ang evangelism. Hindi bawal ang mag-share ng gospel. Ang bawal ay yung mangaral ka sa publiko. Dito sa Pilipinas, walang bawal. Matumaki. Ito yung sinasabing go. Teaching all nations. Kahit anong lahi, pwede nating turuan. At yun ang nangyari. Ang daming itim na napabinigyan. Nangingitim yung church. Kasi pag nakatalikod sila, ay sila po'y maliliit ang hibla ng kanilang mga buhok. Nakikita ang anit at mangitim at nangingintaw. Mga kapatid, ang sarap palang pakiramdam. Kapag ikaw ay naging dahilan para mahikayat ang isang lahi sa katotohanan. Napakasarap ang pakiramdam na ikaw ay naging instrumento ng Diyos o para hikayatin ang mga tao hindi pa nakakalam ng katotohanan. Si Mrs. Pegaw, mga kapatid, ay sumunod sa akin. Siya po ay nagturo sa James Academy. Maganda ang kanyang kalalagayan. Subalit, pinagkaibitan si Mrs. Pegaw doon sa school na yun sapagkat ang bilis ng kanyang promotion, siniraan siya. Subalit yun pala'y panukalan ng Diyos. Alam ng Panginoon, hindi para siya. So, siya ay tinerminate
at siya ay nag-apply ulit ng trabaho, tinanggap siya sa isang school, mas mataas ang ranggo. Doon ay assistant librarian teacher sa academy. Dito ngayon, siya ngayon ay supervisor sa isang school. Subalit ang problema naman ay araw ng Sabat. Subalit, hindi siya natinag. Ang ginawa niya, kinaibigan lahat ng mga teachers doon sa school ngayon at nag-volunteer siya magturo ng religion. Naging very supportive ang mission sapagkat malaki ang aming evangelism budget, umabot ng 1 million ang aming evangelism budget. Ang 1 million peso dito, malaki ng evangelism. Doon ay pambihira kasi ang nag-evangelism, kaya na-stuck yung budget. Pero nung ako'y naroon ako, mga kapatid, nagamit yun. Paalam ako sa presidente. Sabi niya, go ahead, sulong na ito outreach, pagdadala ng pabalita, sige. So si Mrs. Pegaw nagturo sa 17 na mga teachers ng tinatawag natin religion. Tinuruan niya. At nung natuto na itong mga teachers na ito, mga kapatid ng mga Muslim at iba't ibang lahi, may Pilipino din. Ito po ay tuwang-tuwa. Primero, wala ako sa eksena sapagkat Muslim na bawal ang lalaki, nagtuturo sila doon sa aming sarang lalaki. Ay lalaki, hindi pwede. So nagtatago ako sa kwarto hanggang matapos. Subalit mismo itong mga Muslim na ito nagsabi, where is your husband? Dali mo ang kapatid ang oportunidad. Where is your husband? They're inside. Okay. Sabi na, bakit hindi mo anyayahan siya mag-pray sa pagkain? Magbigay pala ng devotional before we start ang pag-play natin ng miracle. Aba, parang naiba ang padinig ni Mrs. Pegaw. Sila na ang naghihingi ng devotional. Pastor ng Seventh Adventist magdi-devotional sa Muslim. So, pinalabas ako ni Mrs. Pegaw at nag-devotional. Nag-lead ako ng devotional. Na-impress sila mga kapatid. At tuloy-tuloy na po ako ay nagdi-devotional tuwing sila ay magtugtog ng melody. Banda muli, nung kakain sa pagkat ang budget talaga ay malaki, sabi ng Lord Field, gamitin niyo ang pera basta evangelism, pakainin mo sila at yung lahat ng pumasahe back and forth, hire mo sila ng taxi. Grabe sila ang support. Alam niyo mga kapatid, bandang muli sabi, why not invite your husband to pray for our food? Abay, hindi ako naman ay nagpunta doon at ako naman nag-pray sa pagkain. May opportunity na para makapag-share. Later on, naging malapit sila sa akin. At ang sabi ng mga teachers na ito, would you allow us, Pastor, to sing in your church? Isipin mo, aawin na raw, magtutugtog na raw sila sa church natin, sa Alain. Ang sabi ko, sure, we will provide you with transportation. Ay nag-schedule si Mrs. Pegaw para sila ang tutugtog sa araw ng Sabat sa Divine Worship. Ay talaga namang tuwang-tuwa sila. Nakabihis talaga yung Muslim, nakabihis ng Muslim. Nagkataong nagbisita ang presidente. Tuwang-tuwa ang presidente. Doon mismo ay in-announce, sabi niya, give to the teachers ang miludyon na binili ng mission. Ibigay mo sa kanila at regaluhan pa ng Bible. Yun po ang ginawa namin. Kita niyo mga kapatid. Sila tumugtog sa Divine Worship. Ang presidente ang nagsalita. Pagkatapos sabi, ibigay na lang, Mrs. Pegaw, ang lahat ng miludyon sa iyong mga teachers niyan at bigyan pa rin ng Bible. So naghanap ako ng mga Bible. Ang hirap mong hanap kasi Muslim ka. Pero nakakita rin po ako sa Baptist. Kaya nabigyan din namin ng Bible. That's the Great Commission. Go into the world. Preach the gospel to every creature. He that believeth and be baptized shall be saved. Mga kapatid, sinunod namin ang Great Commission. At ito ang naging dahilan. Dumami ang mga kapatid natin
sa Abu Dhabi. Kaya kung kayo pupunta sa Abu Dhabi, hindi na po ang hanapin mo ay Seventh-day Adventist Abu Dhabi. Ang hanapin na po ninyo ay Seventh-day Adventist International Church Abu Dhabi. Bakit international? Ay dami na nga po na mga iba't ibang lahi sapagkat sinunod namin ang Great Commission na huling habilin ng ating Panginoon bago siya umakyat. Naway ito rin ang ating gagawin dito sa Fernandez. Bawat isa sa atin ay mayroong rule. Ang sabi sa sulat ni Mrs. Ellen G. White, we are missionaries. Okay? We are missionaries. Tayo po'y mga missionary na nag-deliver, nagsishare ng pabalita ng katotohanan. Everyone, ang sabi ni Mrs. Ellen G. White, everyone is born in the kingdom of God as missionaries. Kung tayo lahat ay ipinanganak sa karya ng Diyos, na bautismuhan kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, wala kayong dahilan para hindi kayo maging missionary. Why? Sapagkat ang sabi everyone is born in the kingdom of God as missionary. We are going to involve in soul winning. Bakit? This is the Great Commission. Ano ang ating tool? Ano ang ating instrument? Ang gospel. The gospel is already here in the Bible. Ang kailangan ng Panginoon ay mga taong susunod sa Great Commission. Amen, Pastor? Kailangan tayo ay gumawa habang may panahon pa. Dumarating ang panahon. Ang sabi, habang araw pa ay gumawa ka na sapagkat dumarating ang gabi at wala nang makakagawa. Ibig sabihin ng gabi, maraming ibig sabihin yan. Pwede patay ka na, hindi ka na makakagawa. Pwede ikaw ay wala nang pagkakataon, wala nang oportunidad. Alam niyo yung isang Roda, Pastor Roda, matandang Roda, hindi itong Rodang namatay doon sa Ilobi. Ang ginawa niya, naglagay ng maraming lipid sa kanyang bag, sumakay sa barko, mula Mindanao, papuntang Pier ng Manila. Habang siya ay nakahiga doon sa Tihiras, kanyang inirindi ang kanyang mga pulito. At pagkatapos ay isa-isang pinamimigay doon sa mga nakatihiras. Isipin mo. Oportunidad nyo na yun. Hindi makatakbo yung mga tao yun. Kaya sa tihiras nakaupo yung iba. Alam nga, hindi nila tanggapin yun. Sige, pamigay. Ay mayroong isang tumanong na isang mataas ang tungkulin sa Muslim. Galing niya. Ang sabi niya, maybe you are a mayor. Sir, maybe you are a mayor. Ang sabi ni Pastor Roda, no, more than that. More than that. Maybe you are a governor. No, more than that. Ano po ba ito? Maybe you are a congressman. No, more than that. Maybe you are a senator. No, more than that. Hindi naman masabi, maybe you are the president sapagkat si President Marcos noon ang presidente. Alam ng tao na si President. Ang sabi niya, may I know who you are? Alam mo ang sagot ni Pastor Roda, I am a minister of the Most High. Di ba, Pastor? I am the minister of the Most High God. Alam mo ginang Muslim? Nagpatid. Bilang paggalang sa minister of God, tayo mga kapatid ay sinabi ni Mrs. Ellen G. White, everyone is born in the kingdom of God as missionaries. Kung ikaw ay missionary, you are serving the Most High God. Amen? And if you are a missionary, you are entitled of that power. Now, sabi sa Acts chapter 1 verse 8, you are my witness. Ikaw ay aking saksi. And I will give you power to do it. Kaya nung kami nagpupursig doon sa Abu Dhabi, wala kami katakot-takot na mamaya ipapasok yung mga pulis at kami arestuhin. Bakit? Kami nasa private na building. Wala kami sa public. So hindi kami pwedeng hulihin. Na sa katuparan namin, ang Great Commission ito at ito ay naging dahilan para dumami ang mga Seventh-day Adventist
sa Abu Dhabi. So minamahal po mga kapatid, napakainam na sundan natin ang instruction ng ating mahal na Panginoon. Opo, nataypayan natin ang pagkakaiba ng Great Commission at saka gospel. Ngayon, ang katanungan, kailan tayo actively mag-involve? Ang sabi ng ating bagong presidente sa General Conference, may karoon ng involvement ang lahat ng mga kapatid. Basahin natin ang Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, but ye shall receive power. This is the promise. You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the world. Walang sinabing Philippines lang, walang sinabing Palawan, kundi until. Okay? The most part, the uttermost part of the world. So, ang ating saklaw na teritoryo yung buong buhay. The Seventh-day Adventist is a movement preaching the gospel worldwide. Kaya ang ating ng conference ay sige ang encourage sa atin na tayo ay magkaroon ng involvement. Ano ang ating gagawin? Kung ating babasahin mga kapatid ang Biblia, ay mayroon tayong dapat i-present sa buong mundo. And what is that? Yan po ang sabi dito, to show the world the great love of God. Marami dyan na talagang discouraged, nalulupay-pay, nanghihina. Walang pag-asa, but the Seventh-day Adventist has all the reason to share the hope of salvation, to show the goodness and kindness of God, to show His saving grace, and to show His saving power. Yan po ang ating tungkulin. Maging kayo ay may tungkulin sa iglesia o wala, you are entitled to that. Basahin natin ang 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano po ang sinasabi sa talata? 1 Peter chapter 2 verse 9, napabasa po ba nyo? Ayan. But ye are chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him, or the glory of Him, who hath called you out of darkness into this marvelous light. Mahal po mga kapatid, what is God's purpose? Why God allows you to exist in this world? Bakit si Pastor Paegaw ay ngayon ay narito? Sa loob ng 74 years ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon si Pastor Paegaw na mabuhay. Bakit? Ano ang role? Ano ang purpose ng Diyos? Maybe itanong natin sa ating mga buhay, what is the purpose of God why He allowed me to exist or to live in this world? Ang isang reason mga kapatid ay narito sa first place. To show forth the glory of Him who have called you out of darkness into this marvelous light. Di ba't malibay yung pastor? Upang ibigay natin ang kalwalhatian doon sa tumawag sa atin mula sa kadiliman ng sanlibutan patungo sa kabilang ilalas na kaliwanagan ito. Yun ang tungkulin natin, mga kapatid. I-share natin ang kagandahan ng Diyos. I-share natin ang salvation. I-share natin the love of God sa lahat ng nilalang at walang tinangkal. Kaya ako hindi nagsusumawa na maglingkod at magsalita. Sa katunayan, mga kapatid, dahil nabasa namin na tayo pala ang binigyan ng sulim command, marching order, kailangan natin mag-train ng mga laymen o mga Adventist missionary. Kaya next year, by March, nagpasya na kami ni Mrs. Paegaw na magkaroon tayo ng isang training for 2 weeks na yung mga Adventist missionary volunteers ay tuturuan natin how to make Bible study, how to give Bible study, how to answer objection, how to get decision. Para sa gayon, hindi sila mahuli kung ang pag-usapan ay kalaban.
Ang payo ng Banal Satan ay sa lahat ng oras ay maging handa ka na sumagot sa lahat ng nagtatanong sa iyo. Paano na kung wala tayong kaalaman? Pero mayroon pa rin tayo magagawa, mga kapatid. You just share what you have learned from Jesus Christ. I-share natin ang pag-ibig ng Diyos. I-share natin ang kabutihan ng Diyos. Pero when it comes to Bible study, ibigay natin yan doon sa mga na tayo mga miyembro ang hahanap ng mga interesado sa Bible study at narito naman si Pastor. Sabihin natin, gusto po ba nyo karagdagang kaalaman? Si Pastor aming imbita na. The Pastor is always ready. Kahit pahating gabi yan kung kinakailangan. Tulad nung kami ay narito sa opisina. That is 1991. May inalihan ng demonyo. Pinusis ng demonyo. Okay? At yun po na pinusis ng demonyo, inalihan ng demonyo, ay nagsasalita na doon sa bumba. Kinakausap na yung demonyo, yung kanyang kaibigan. Ito yung estudyante sa PhD. At pumunta dito yung mga kabataan at dito sa may Bernadette, dito sa amin sa Manalo Station. Ang sabi niya, Pastor, naroon sa gate, napakaluma pa yung ating mission 2091. 1991. Okay. Tinawagan kami, Pastor. Paano may tumatawag? Sino yan? Kami po ay mga purpurtor ng mga estudyante. Student, purpurtor pala sila. Marami sila na doon sa gate. Bakit? Anong kailangan, Pastor? Tulungan mo kami. May demon possessed, may inalihan ng demonyo. Palayasin po ninyo ang demonyo. Aba ako magpapalayas daw. Sabi ko, Mami, hindi ka maiwan dito mag-isa. At ako ay pupunta doon. Susugot ako, sasaklulo ako. Sige, sabi na. Walang ilang pang masyado dyan. Lakad kami pupunta. Dito po dinala yung inalihan ng demonyo dito sa likod ng church niya. Tanda, sino nakakatanda doon? Maraming nakakatanda siguro. Dito dinala dahil mayroong tuloyan ng mga purpurpur niya. Nung una kong lumapit sa kanya, nanlilisik ang mata at ang mga kamay na kaganon. Handang umupa, handang makipaglaban, at handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ako naman, total confidence sa ating Panginoon. Total trust in God. I am a child of God. At nung ako'y papalapit, siya nakahiga, anak ko doon sa carpet. Puro naman siya pa doon. Palapit naman ako siya ng puro ng puro. Sabi ko doon, mga kabataan, kung naroon kayo, alam niyo ang nangyari. Sabi ko, humanda kayo, daganan niyo ang mga kamay at paa pagkatapos na gawin ko ito. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ko, hinila ko yung paa kasi yun ang maabot ko dahil yung mga kamay. Hinila ko yung paa gano'n, hindi na pahiga, ragat sumanggaw yung mga kabataan at dinaganan. Alam niyo mga kapatid, that is the devil's work. Hindi biro ang magpalayas ng demonyo kung mahina ang pananampalataya mo. Yung unang nagpalayas, tatlo yata kami nagpalayas. Yung unang nagpalayas, ang sabi, ikaw ang papalayas sa akin, kilala kita. Ganon si Satanas. Yan, kung narito yung mga estudyante, ngayon yung pandansyo, siguro siguro. Kilala ko kayo, hindi nga kayo nagbabatian yung kasama mo. Ay si Satanas ay magaling talaga, alam niya ang nangyayari. Dumating naman yung isa, ganun din. Pero nung dumating ako, atras na atras, hanggang na bunggok doon sa ulo ng tatli. Doon ko hinila. At nung aking ilagay ang aking kamay sa kanyang ulo, sigaw, alisin mo yan, apoy, napakainit, alisin mo yan kamay. Hindi ko naman inaalis sa ulo. Sunod-sunod naman yung aking kamay, sigaw naman na may apoy. Wala namang apoy ito. Hindi man nagliliya dito. Wala namang kuryente. Pero may apoy. Why? The power of God is alive. At nung sinabi kong sa pangalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo, Satanas,
Diablo, demonyo, inuutosan ka, lumaya sa kapatid kong ito. Ang maririnig po ninyong tinig ay linaw. Opo, alis na kami. Opo, alis na kami. Pahinang-pahinang, at ang sabi ko, huwag ka nang babalik kailanman. Opo, hindi mawala. Yung inaalala ng demonyo, wala nang kamalay-malay, parang patay. Sabi ko, huwag niyong gagalawin yan. Within 5 minutes, babawan yan, gigising yan. Huwag niyong sasabihin kung anong nangyari. Hindi niya alam ang nangyari. Ito na po, after 5 minutes, nabuhay. At nung mabuhay siya, sana ko naroon. Bakit ako narito? Ako ang nagpaliwanag. Salamat sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Si Satanas ay takot. Kaya pag tayo ay nagdadala ng katotohanan at nagsishare ng Ebanghelyo, si Satanas po ay takot. Bakit? We are ambassadors of Christ. Ang kinakatakutan ni Satanas ay mga lalaki at babae na hawak ang katotohanan. Sapagkat si Satanas ay talunang kaaway doon sa cross. Nung si Kristo ay ipinako sa cross, namatay, inilibing after 3 days na buhay, talunang kaaway si Satanas. Christ had been victorious over Satan. Kaya pag binanggit mo sa pangalan ng Panginoon Jesus, si Satanas tatakbo. Bakit? Defeated enemy. Praise God. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kayong lalayo sa katotohanan. Huwag niyong bibitawan ang Ebanghelyo. Sapagkat yan ang instrumento ng Diyos para tayo maging makapagmahal. Go ye into the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and be baptized shall be saved. He that believeth not shall be condemned. Yan po ang great mission ng ating Panginoon. Anong pangako? I will be with you wherever the Lord is. So mga kapatid, maraming salamat. At tayo po ay may assurance sa ating Panginoon. Tayo po ay may mission. Ang Great Commission, ito ang farewell speech ng ating Panginoon. Huling habiling kuman bago umakyat ang ating Panginoon doon sa langit. Nawa, huwag nating kalimutan, you are God's ambassadors. Tayo lahat ay may commission na ibigay ng Diyos. Kalakip ang kapangyarihan, kalakip ang katalinuhan, kalakip ang banal na Espiritu upang magampanan natin ng buong puso at buong kaluluwa ang tungkuling inatang sa atin, dapat natin sundin. Mga kapatid, I challenge you. Gusto kong kita kayo doon sa langit. Gusto kong sa lahat ng mga kapatid ngayon na nakikinig at mga mahal sa buhay, gusto kong pagdating ng Panginoon, lahat tayo magsasalubong sa Kanya sa lahat ng langit. Gusto kong tayo lahat magmana ng buhay ng langgan at manirahan tayo kasama ang ating Ama at ang ating Panginoon Jesus. God bless you, mga kapatid.